Ngayong gabi, samahan niyo ako sa isang kwento ng kababalaghan na tiyak magpapatayo ng balahibo niyo. Isang librarian ang naglakas loob na hanapin ang nawawalang anting-anting ng kanilang pamilya, ngunit hindi niya inasahan ang mga multong magpaparamdam sa kanya. Sa gitna ng dilim ng sementeryo, isang white lady ang nagpakita sa kanila, duguan at nakaputi, tila may gustong iparating. Ano nga ba ang lihim na dala ng anting-anting na ito at bakit ito hinahanap ng isang kaluluwang hindi matahimik? Librarian po ako sa isang university at kung may makaka-relate man sa akin, alam nyo na hindi madaling trabaho ang pagiging librarian. Nakakapagod din ang mag-ayos ng mga libro. Minsan nga mas nakakapagod pa kaysa sa ibang trabaho. Pero kahit na ganoon, ayos lang kasi mahal ko naman yung trabaho ko. Kaya lang, may isang pangyayari na muntik nang magpabago sa desisyon ko. Muntik na akong mag-resign dahil sa takot. Pero hindi naman sa mismong library nangyari yung nakakatakot na karanasan ko. Nagsimula ang lahat nung mamatay si Lola. Siya na lang ang natitira sa mga lolo at lola ko. Kaya naman sobrang lungkot namin nung nawala siya. Pero ang sabi ni Mama, tanggap na raw ni Lola yung kamatayan. In fact, matagal na raw itong naghahanda para sa araw na yon. Patunay nga raw doon ay yung sulat na iniwan niya para kay Mama. Nung mabasa ko yung sulat, doon ko naisip na baka may konting katotohanan yung sinabi ni Mama. Kasi yung sulat ni Lola ay parang isang huling habilin. Ang daming bilin ni Lola sa amin, ang daming paalala, ang daming pangaral. Isa sa mga paalala ni Lola ay tungkol sa nawawalang anting-anting ng pamilya namin. Ang sabi ni Lola, bago pa man daw siya ipanganak ay nawawala na yung anting-anting na yon. Hindi raw alam ng mga ninuno namin kung saan yun napunta. Pero ang hinala nila ay inilibing yun sa isa sa mga kamag-anak namin. Ang problema, hindi na maalala ng mga matatanda kung sino ang kamag-anak na yon. Kaya hindi na rin nila alam kung saang libingan yun mahahanap. Isa pang hinala nila ay baka raw may nakakuha noon, kaya bigla na lang nawala. Ang sabi ni Lola, napakahalagang mahanap namin yung anting-anting na yon. Dahil yun daw ang dahilan kung bakit tuwing undas ay nagpaparamdam yung white lady sa lugar namin. Ang sabi ni Lola, yung white lady raw ay isa sa mga ninuno namin na naghahanap sa nawawalang anting-anting. Kaya nagpaparamdam ito tuwing undas. Dahil sa paniniwala nito ay may isa sa mga kamag-anak namin ang maghahanap sa anting-anting na yon. Ang sabi pa ni Lola, hindi raw talaga white lady yung multo na nagpaparamdam sa lugar namin. Dahil noon daw ay hindi ito nakaputing damit, kundi yung lumang damit na suot nito nung mamatay. Kaya lang nung tumagal ay nagmukha na itong puti dahil sa kalumaan, kaya white lady na ang tawag ng mga tao sa kanya. Nung mabasa ko yon, naisip ko na baka kaya nagpaparamdam yung white lady tuwing undas ay dahil nagbabakasakali ito na may makakahanap ng anting-anting at makakapagpahinga na siya ng tuluyan. Doon na pumasok yung kalokohan ko. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko subukang hanapin yung anting-anting? Baka sakaling ako yung makahanap noon. Librarian lang ako, pero may kaibigan ako na sobrang hilig sa mga kababalaghan. Lagi siyang nagbabasa ng mga libro tungkol sa mga kababalaghan. Lagi rin siyang nanonood ng mga horror stories sa YouTube. Kaya naisip ko na isama siya sa plano ko. Nung sabihin ko sa kanya yung plano ko, natuwa siya. Sabi niya, matagal na raw niyang gustong makakita ng multo. Kaya kung may chance na makita namin yung white lady, ay susuungin niya yon. November 1, nung sinimulan namin yung paghahanap, madaling araw kami pumunta sa sementeryo, mga 4:00 ng umaga. Ang plano namin ay hanapin yung anting-anting sa mga liblib na parte ng sementeryo. Doon kasi nakalibing yung mga lolo at lola namin, pati na rin yung mga ninuno namin. Alam ko na kapag may nakalibing na kamag-anak namin, ay makikita namin yon dahil sa apelyido.
may dala kaming maliit na pala at flashlight. Sa isip namin, kung hindi namin mahanap yung anting-anting, ayos lang. At least sinubukan namin. Pero kung makita man namin yon, ay mas maganda. Habang naglalakad kami sa mga liblib na lugar ng sementeryo, ay napansin namin na halos walang nag-aayos ng mga libingan doon. Halos lahat ng madaanan namin ay puro lumang libingan na may mga bakas ng panahon. Sa isip ko, ang dami pala naming kamag-anak na hindi na naaalala. Ang dami naming ninuno na hindi na napupuntahan. May mga libingan na may nakalagay na kandila pero hindi pa nasisindihan. Siguro ay mga kamag-anak din namin. Habang naglalakad kami, ay biglang umihip yung malamig na hangin. Nagtaka ako kasi hindi naman malamig yung panahon nung araw na yon. Tapos narinig namin yung pag-iyak ng babae. Doon na nagtayuan yung mga balahibo ko. Alam ko kasi na yung white lady ay nagpaparamdam tuwing undas. Kaya naisip ko na baka yun na yung white lady, pero hindi kami tumigil sa paglalakad. Hanggang sa makita namin yung malaking puno ng balete. Sa ilalim noon ay may mga nakasinding kandila at mga simbolo na hindi ko maintindihan. Tapos, sa gitna ng mga simbolo ay may nakabaong bagay na may nakasulat na mga dasal. Yun na yun. Yun na yung anting-anting na hinahanap namin. Pero bago pa namin makuha yon, ay nakita namin yung white lady na naglalakad papunta sa amin. Duguan yung mukha niya, nakaputing damit na may mga bakas ng dugo. Hindi na kami nagdalawang isip. Tumakbo kami palayo. Alam namin na hindi kami tatantanan ng white lady na yon. Pero nagulat kami kasi nung lingunin namin yung balete ay nandoon pa rin yung white lady. Parang hindi naman niya kami sinusundan. Kaya naglakad na lang kami, hindi na kami lumingon, hindi na rin namin kinuha yung anting-anting. Pagkatapos noon, ay nagbago yung kaibigan ko. Lumipat siya ng tirahan. Sabi niya, na-trauma raw siya sa nangyari sa amin. Ako naman, balik sa normal yung buhay ko. Pero may isang bagay na nagbago sa akin. Yung anting-anting na nakita namin sa ilalim ng balete, yun na yung naging simbolo ng pamilya namin. Tuwing undas ay nilalagay namin yon sa ilalim ng balete. Kasi, sabi ni Lola, doon daw nakalibing yung ninuno namin na naghahanap noon. Kaya tuwing undas ay nagpaparamdam siya. Ang kwento natin ay nagtuturo na hindi lahat ng bagay ay dapat hanapin, lalo na kung ito'y may dalang sumpa o lihim. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan. Tandaan baka sa susunod na undas may magparamdam sa inyo.